Kakapasok lang ng isang bagong kritikal na punto sa digmaan. Tinitingnan ng Pentagon na ilipat sa gitnang silangan ang mga interceptor ng depensa sa impapawid na binili ng mga kaalyadong Europeo ng NATO para palakasin ang proteksyon ng Ukraine. Ang nakataya dito ay madaling maintindihan. Maaaring gamitin ang mga armas na binili para depensahan ang mga lungsod ng Ukraine laban sa misail ng Russia para protektahan din ang mga tropa at base ng Amerika sa Gulpo. Nangyayari ito ngayon sa pagtatapos ng Marso 2026 habang pinipiga ng digmaan laban sa Iran ang mga reserba ng Estados Unidos. Nagbabago ang prioridad ng militar sa Washington. Ang problema ay ang pagbabagong ito ng focus ay tumatama sa Ukraine sa isa sa pinakasensitibong sandali sa frontline. Nagpakawala ang Russia ng halos 1,000 drone na malayuan ng abot laban sa teritoryo ng Ukraine sa loob ng humigit kumulang 24 na oras. Muling nagbabala si Volodymyr Zelensky sa panganib ng kakulangan ng bala para sa depensa sa himpapawid. Habang nakatutok ang Washington sa paggamit ng lakas militar sa sigalot laban sa Iran, kakaunti na ang mga misail na PAC-3 ng sistemang Patriot na ginagamit sa parehong Gulpo at Ukraine. Bago pa man ang bagong krisis na ito. Sinabi ng mga analista na nakausap GK Reuters nung simula ng Marso na ang taunang produksyon na nasa 600 units ay hindi sapat para sabay na matugunan ang pangangailangan ng Amerika, ng Gulpo at ng Kiev. Paano ito gumagana? Sa praktika, ang pagbili ng mga sandatang ito ay dumadaan sa NATO PURL na ginawa para makapagbayad ang mga kaalyado at kasosyo para sa mga armas ng Amerika na para sa Ukraine. Ayon mismo sa alyansa, ang sistemang ito ay nakapagpadala na ng bilyon-bilyong euro ng mahahalagang kagamitang militar para sa Kiev, kung saan mas nakikita ang epekto nito sa ugnayan ng Washington, Brussels at ng Gulpo. Inatake ni Trump ang NATO sa publiko at isinulat na ang mga bansa ng alyansa ay walang ginawang kahit anong reaksyon. Nanatiling malamig ang Europa sa isang pagpupulong ng gipito. Sa Pransya, hiniling ng mga kaalyado ang pagtigil ng pag-atake sa sibilyan, isinusulong ang diplomatikong solusyon at nilinaw na ayaw madamay sa digmaang opensiba na inilunsad ng walang paunang konsultasyon. Halimbawa, ang Pransya ay nakipag-usap sa mga 35 bansa ukol sa hinaharap na misyon sa kipot ng Hormuz na binigyang diin bilang depensibo at nakatuon sa muling pagbubukas ng paglalayag kapag gumupa ang labanan. Bakit nauna ang Gulpo kaysa sa Ukraine? Bakit naging sentro ng panganib sa ekonomiya at militar ang kipot ng Hormuz? Halos 20% ng langis sa buong mundo ay dumadaan doon at napahinto na ng digmaan ang bahagi ng trapikong pandagat. Sabi ng mga bansa sa Gulpo sa Estados Unidos, hindi sapat ang simpleng pagtigil putuan. Dapat pang matagalang bawasan ang kakayahan ng Iran sa pag-atake gamit ang misil, drone at paggamit ng Hormuz bilang sandata ng panggigipit. Nag-iba ang lohika ng White House kapag ganito ang sitwasyon. Unahin ang pagprotekta sa mga base, barko, mga rutang pang-enerhiya at kaalyado sa rehiyon, saka magpasya kung ano pa ang matitira para sa ibang larangan ng digmaan. Ngunit ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng sugat, nasa panganib ang tiwala. Para sa maraming kabisera sa Europa, matindi ang mensahe. Kung ang mga armas na binayaran para sa Ukraine ay maaring ilipat sa ibang digmaan kapag naisin ng Washington. Dahil dito, umina ang bigat ng pangakong estratehikong koordinasyon sa NATO at tumaas ang pagdududa. Sa huli, ito ang nangyari. Ang digmaan laban sa Iran ay hindi na lang isang krisis sa rehiyon, kundi direktang nakaapekto na sa depensa ng Ukraine, sa pananalapi ng Europa at sa kredibilidad ng NATO. Dahil sa agawan sa mga interceptor, limitadong supply at magkakasalungat na prioridad militar. At bakit nga ba? Naunawaan ng White House na ang Gulpo ang pinakaapurahang larangan ngayon. Habang napapansin ng Europa na tumataas ang estratehikong halaga ng pagdepende sa Estados Unidos.